Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y tupuri. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kaganapan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ang aking Praise God. Amen. Araw-araw dapat papurihan natin ang ating Panginoon. Amen. At araw-araw dapat magalak tayo sa ating Panginoon. Kaya ngayon, awitan po natin muli ang ating Panginoong Diyos dahil siya'y karapat-dapat sa lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at kaluwalhati. Yes, Lord. Indeed, O God, O Lord, you deserve and you are worthy to be praised, Lord God. You are worthy of glory, honor, and power, Lord God. For you created all things, O Lord Jesus. Hallelujah. It was
exalted now and forever, O Lord Jesus. For your name deserves all praise, the honors, and adoration, O God. For your name is above all other names. Your name is wonderful. Your name is powerful. You're above. You're above all names and all things, Lord God. Nothing compares to you, Lord Jesus. You are powerful. You deserve to be glorified. You deserve to be magnified, Lord God. In the mighty name of Jesus. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Patuloy po namin binabalik sa iyo ang karangalan, ang kaluwalhatian, kapurihan, Panginoon, na tanging sa iyo ang pangalan lang. Maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Patuloy kang maitaas, mapapulihan sa pamamagitan ng aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Jesus Christ, powerful name, lahat ay magsabi na, Amen. Po, makipagkamay ka muna sa harap, sa likod, sa kanan at sa kaliwang katabi mo. Sige! Ayan, pati mo naman siya ng good morning, kapatid! Ayan, isang pinagpalang umaga po at unang last Sunday ng buwan pong ito, last Sunday of January. So, sige pa, maaari na po kayong umupo and humanap ng mga comfortable seat para po maupo and makinig salita ng Diyos ngayong umaga po. So, muli po sa pinagpala, Blessed Sunday sa bawat isa po sa atin. Sino naniniwala ang pinagpala siya ng Diyos? Ako, dapat ako. Sino naniniwala ang pinagpala siya ng Diyos? Sige na. So, dahil sa pinagpala Lord. Yun. Meron po tayong i-welcome ngayon VIP, very important person. Yun. So kapag natawag po ang pangalan mo, tumayo ka and manatiling nakatayo. Sige po, tinatawagan ko po si Sister Princess Joanna S. Elgar. Yun, kayo ba, Sister? Yun, ako kanina pakundahan mo. So sige mga kapatid, welcome po natin siya. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3. Of course, mga kapatid, pwede din po natin siyang lapitan. Tayo ka lang, sister. Pwede po natin siyang lapitan and makipagkamay kayo, makipagkumustahan, magbatian, or anything na gusto niyo po, iparamdam sa kanya para masabi niya, welcome siya dito po sa simbahan po namin. Yeah, sister, good morning and welcome sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. Ang simbahan ng ano nga? Ang simbahan ng yan, magaganda at pogi. At sabi pa kayo, mayaman na mga anak ng Diyos. Amen! So ngayon, tuloy na mabuti po ang Lord na from the beginning of this year, January 1 to this last Sunday of the month, talaga naranasan po natin kung gaano kabuti po si Lord. And to testify how God so good sa ating po mga buhay. Siyempre, meron tayong kapatid na magpapatotoo kung gaano po kabuti po si Lord. Kaya ngayon, let's welcome Sister Maria Cheska Bidmal to testify the goodness of God in her life. Yan, so praise God. So, tunay na napakabuti ni Lord. Kasi yan, sabi nga kanina yung mga nauna nung first service, yan, marami tayong mga bagay na kailangan ipagpatotoo at ipasalamat kay Lord. So first, I praise God and thank God yan sa buhay na talagang grabe man, nung last week ko kasi, yung mga hindi nakakaalam is, yun, nagkaroon po ako ng sakit and praise God, na talagang, so naranasan ko po kaya talagang kulog is, akala ko, ano lang niya, parang normal, sa mga babae po baga pag-aagdan. Nagkaroon pa akong puson, tapos, ano po iya, talagang so kulog iya, buko iya so natural na kulog lang na dinaranas. Kasi ang tubukan ako is,
nag-out po kayo to Wednesday ng morning. Tapos pag uli ko, niraramdam ko na talaga iya, pero sabi ko, I am healed. I am healed. Talagang amod ko, so pinapanampalatayaan ko na I am healed. Pero although nagkukulog iya, ginil ko lang po is tinurog ko iya. Tinurog ko talaga iya. Tapos pag gising ko, talagang sakto ko naramdaman. So pain, talagang grabe. As in, sabi ko nag-chat na po ako pag gising ko alas 2. Sabi ko di po ako miglog sa work. Hindi ko po talaga kaya. Tapos maringanin po na tinugutan man ako na mag-work. Then, nag-attend po ako to prayer for 3. Pero sali po ako church, pero niraramdam ko po talaga sa kulog. Buko po talaga siya sa kulog, talagang sa uno lang, nakaya ko lang kulog mo. Pero sabi ko nga nito, sabi baga ka na to is, by the blood of Jesus Christ, we are healed. So, talagang ako ito pinapanampalatayaan ko. And hanggang sa nakauli ako, akala ko okay na ako. Talagyan pa po nga niya ako kanto sa ito office, na kinuha ko po sa laptop. Yan, aside po kayo sa work, ako pa po ako. So, parang laptop na, parang pinapamanage po ni ma'am, taag ko po kanto nag-work. Tapos, pag uli ko po sa Tubaloy, akala ko okay na ako, okay na arkahan. Then, ako po doon, di po ako pinaturog hanggang 6, hanggang kinaugmaan na naman. Talagang nagbuon po, mga 8 p.m. po atad to, hanggang sa 6 a.m. Araw po ato sa balog na, as in, nagluluhod na ako, as in, nagliligid-ligid na ako sa tuon ng ano, sa kwarto, talagang di ko na po isi sa kulog. Tapos, sabi ko, Lord, talagang pinagsasambit ko sana in Jesus' name, Lord, ano po, andi, arkahan. Hanggang sa makakaidlip man ako, pero magigisong ako bigla, ta sobrang aning kulog. Tapos akala ko kinaudmaan, okay na. Di po, hanggang sa maapunan ulit, nagkarakulog ulit iya, hanggang sa nagtawag na, nag-chat na ako kay mama na sabi ko, ma, magpasundo ako. Tadi ko po kaya, arkahan. Tapos, and amot to, sinundo ako ni Papa. Kaya nagpapasalamat man ako na talagang sahan man, yan, kagigin talaga sahan man pero. Tapos daw, galing ka to si Papa sa trabaho, talagang sinunduan niya ako, malilipot, hanggang sa bato. Yan, sinundo talaga ako, tapos amot to. And pag uli ko sa to, akala ko okay, naarkan. Pero nagkakarakulog pa talaga iya. And praise God, so talagang si Lord man talaga di kita kakayaan na amo nga niyan na mabayadan kita sa kung ano pa man na ano. Pero pinapasalamat ko kay Lord ta amo po ato sa work kaya kay kuha na mo magkukuha ni po sa medical certificate. 3 days po kaya ako nag-sick leave. So kailangan po. So pero araw pa kadto sa nangyari, nag-pray po ako kay Lord na Lord dapat ngamin man na test or ngamin man na check up sa health center man sa naman po ako di talaga ako nagkuno sa hospital taabo ko man. Pero sa through health center, kapag pa-check up man po, is udaman po na ba yan? And dawa arog ka to sa kulog, na niranas ko, almost nag-suffer ako perang days. Pero, grabe si Lord, na talagang, Lord is our greatest doctor and our greatest healer. Talagang, di niya hinayaan na may mabaydan ako sa kung ano pa man. And, so namin pong result is, puro nga negative, and udaman po, na nakuwang ano pa man na bagay. So talagang yan, talagang si Lord pinaparanas lang kita sa araw katong bagay para talagang maisiyanta and matest talaga na iya lang talaga Diyos na kayang magparahay sa amin na aspeto kabuhay ta, especially sa health na agpo kita. So talagang amo yan, talagang pinarealize man ka na ko ni Lord na laka-importante pa ng God ka-health na agpo kita. Yan, tao nga na, pag nakamati na kita or nagkailan na kita, paano pa kita makaserve kanya? So, amo yan. So, talagang I glorify the Lord sa dakuluad to. Yan, grabe to na talagang pinatunayan niya ka na ko na iya lang Diyos. Iya lang talaga katangi-tanging Diyos na higit sa lahat, iya doktor ka nga minabagay na ako kita. So, yun po. I glorify the Lord and I praise the Lord sa buhay na agpo ko kanya and sa buhay na bago na itinauniyakan ako. So, praise God. Amen. God is our Jehovah Rapha, the God who heals, and sabi nga, the best doctor and the best healer na agpo po kita. Kaya every time that we have sickness, saan po si Lord kaya po kitang pagalingin na hindi natin nangangailangan na pumunta sa doktor
factor para magbumastos ng pera. Isang pray lang at lapit lang kay Lord. Everyone na, o ano mang nararanasan po natin ay gagaling. Ayan po ba? Amen! So, God is our Jehovah Rapha. And I know that every one of us is naniniwala na God is our Jehovah Jireh. Amen? The God who provides. Kaya dahil sa naniniwala po tayo pong lahat ngayon ay dumako sa exhortation of tithes and offering. Napangungunahan po ni Sister Debbie Carvajal. Yan, praise God mga kapatid. Handa na po ba tayong lahat na pagpalain ng ating Panginoon? Amen. Kung handa na po tayong pagpalain ng ating Panginoon, bago po tayo magbigay ng ating hikapo at kaloob sa ating Panginoon, basahin ko muna po sa Malakias 3 verse 10. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ipo sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise God! Bago kita magtao sa tithes and offering kay Lord, talagang tandaan natin mga kapatid na kapag nagbigay tayo with all our hearts talagang kay Lord, na talagang nababayad man ni Lord ng pusuta. And ako yan, diri man sa ating inobliga talagang magtao, diri sa ating inobliga ko na yun, mapirita na magtao ka ng offering, kundi talagang binabayad sa atin ni Lord kung talagang puso mo talaga handang ito o to full. Nakasasabi po sa atin, tandaan natin mga kapatid na hindi tayo nauubusan or nawawalan once na tayo ay nagbibigay ng tithes and offering natin kay Lord. Sapagkat karapat dapat lamang mga kapatid na tayo ay ibigay natin sa Diyos ang nararapat na ibigay sa Kanya. Sapagkat tayo ay pinapasagana ni Lord. Amen? Praise God! Yan mga kapatid, bago po natin ibigay ang ating mga tithes and offering kay Lord, sige po, kung puso natin magtiwala, kung puso tayong magtiwala at magpasalamat sa ating Panginoon, once na ilagay po natin ito sa ating tithes and offering basket. Sige po mga kapatid, tayo ay magbigay sa ating Panginoon. Simulit sa ating Diyos. Sige po mga kapatid, extend po ang ating right hand sa ating tithes and offering basket, and let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po Panginoon sa oras at sa umaga nito Lord God na nandito nga po kami Panginoon para Lord God buong puso namin Lord God na ibigay at ibalik sa iyo Lord God ng buong puso at walang halong kabalisaan ang aming mga hikapo at kaloob sa iyo Lord God. Padags Lord God na buksan mo Panginoon na durungawan ng langit at ipo sa amin Lord God ang masaganang pagpapala mo o God siksik, liglig at umaapaw Panginoon in the mighty name of Jesus. So God ngayon pa lang pinagpapasalamat na nga po namin Lord God nang pag-provide mo Panginoon sa lampapusad ka na mo Lord God na isa ni Lord God in the mighty name of Jesus. So God sa lahat Lord God ng nagbigay at hindi nagbigay Panginoon, padagos mo kaming pagpalaon Lord God in all aspect Panginoon kakana mong buhay Lord God. Especially Panginoon, dalangin ko din Lord God sa makapangyarihang pangalan na Jesus na sa lahat Lord God ng nag-aaral Panginoon, padagos Lord God natawag mo kami Panginoon sa karunungan, kaalaman at pag-unawa Lord God. Especially Lord God sa lahat Lord God ng nagbi-business Panginoon, lahat ng may business Panginoon, padagos Lord God na i-increase mo Panginoon ang mga salary o God in the mighty name of Jesus. So God, ikaw ang siyang mag-provide, ikaw Lord God ang siyang ang magpala sa aming mga buhay Lord God at gawin mo kaming
of Jesus, O God, na makakasalamuhan namin, Lord God, in the mighty name of Jesus, O God. Padagos na mo, Lord God, na binabalik ka ni mo, Lord God, nakasa, Lord God, adi, Lord God, ay kanin mo, Panginoon. Wala kaming pagmamayari, sapagkat ang lahat, Lord God, ng amin ay sa'yo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, and your Holy Spirit. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, our Father. This we all pray in Jesus' name. Amen. So yun, manatili na po tayo nakatayo. And tawagin na po natin ang lingkod na gagamitin ng Panginoon sa oras na ito. Sabi nga po, makinig ang may pandinig upang ating marinig ang kanyang tinig. Tinatawagan ko na po si Brother John Victor Williams. Ayan, walang tinayo. Di ba yung na-expected sa tingin ni Mami P? Di ba nila-expect ko na po? So, good morning po sa ating lahat. Hello po. Okay po, so bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Let's pray. Sige po, malaya po tayong mag-worship sa Lord kung paano po ang pananalangin nyo. Pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay, lumuhod. Sige po, express po natin ang ating pag-ibig sa Lord. And let's pray mga kapatid. As one, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami lubos na nagpapasalamat at lubos na umaasam sa iyong makapangyarihang salita na siyang nagpapalago sa aming pananampalataya at patuloy na ito'y maisasagawa. Dinadalangin ko po na ang buhay ng bawat isa po sa amin ay patuloy na maituon po namin ang aming puso at isipan at patuloy na ang buhay na to ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Kita mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin bilang simbahan at dalangin ko po, O Diyos, na Ikaw ang pumuno nito, O God. Panginoon ko, gamitin mo lamang po ako bilang iyong instrumento at lingkod para maipahayag ang iyong makapangyarihang salita. At salamat po sa pribilehiyo po ito na kami po sama-sama nakakarin ng iyong mga salita. Siyang nagpapalago sa aming pananampalataya. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Yan palakpakan po natin sa Lord. Sige po, maaari na po tayo umupo. Yan. Tapos pwede ba tingnan mo man ang iyong katabi? Smile mo naman yung katabi mo. Pwede mag-beautiful eyes ka sa kanya. At sabay, kiss mo na rin. Bye, man. Joke lang, joke. Pero pwede, beso-beso. Yan. So, good morning po. Praise God. Salamat sa Lord. It's been perang days or perang years, decades, sabihin na hindi na ako nakakapag-preach sa akin. Pero ako, talagang Diyos sa naman na ito. Buko man nilang kubansa mare. Pero na-miss ko na mag-preach or mag-share sa gospel sa tubangan ka ni simbahan. Although, may cell group, meron po akong cell group na tinuturuan or nag-share po ako ng gospel sa mga tahanan. Meron nga po kaming binubuo ni Lord na outage natin sa Pulangi. Palakpakan po natin ang Lord. Kasi talagang nagpapasalamat po ako sa pagkakagamit ng Lord sa aking buhay. At yun nga po, salamat sa Lord muli sa pribilehiyo. Kasi sabi ko nga, nakapira na ako, best hindi na ako nag-preach sa atin. At talagang na-miss ko din. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen po ba? Yan, salamat sa Lord. So ngayon po mga kapatid, sabi nga doon sa kanta, I sought the Lord and He heard and He answered. Nung ako'y nag-sought sa Lord or nag-seek nga kung paano, ano yung dapat ko gawin, i-preach, na talagang paano magsulat or maggumawa ng mensahe mo, Panginoon. Talagang, wala akong basta-basta na, habang nagpipray, wala akong basta-basta na isusulat sa ituturo ng Lord. But, nung sinimulan ko po talaga siya, nawitan ng Panginoon, mag-pray sa Kanya, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sabi nga, I sought the Lord and He heard. At siya po'y sumagot. Yan, praise God po mga kapatid. Kaya nung ako po'y umaawit, alam niyo po ba yung awit na malalim? Pinapatugtog niya ni Sister Rhea by Dulos Worship. Yan. Yung malalim, alam niyo po yun, di kayang hampin
iyong pag-ibig para sa akin. Alam ko yung bridge na yun. Hanggang ay makilala ka na mas malalim. Di kaya. Pwedeng sabahin niyo ako, hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hanggang ay makilala ka na mas malalim. Nung sinot ko si Lord, nung sinit ko si Lord, nasot ko po siya sa aking buhay. Habang po ako'y nagsisik, ano po yung mensahe mo po para sa simbahan, Panginoon? At alam ko po, ang bawat isa sa atin ay may pangangailangan bilang simbahan. Amen po. At ang simbahan na tinayo ng Panginoon ay matatag. Hindi rason ang lahat ng mga pagsubok o nangyayari sa ating buhay para mas piliin po natin na lumayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? At bilang simbahan, hangad ng Diyos na makita niya po tayong lahat na marunong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po. Sino po dito yung mga bago? Yan. Yan. Kanina merong pinag-welcome tayo. So welcome sister. So welcome sa biyaya ng Diyos. At patuloy na ipapakita sa atin ng Panginoon na marami pang baguhan, marami pang mga tao na bago na patuloy na makakasama natin dito sa simbahan ng Panginoon. Amen po ba? Yan. So ngayon, ang ituturo or ipapahayag sa atin ng Panginoon ngayon ay pinamagatan po niya, sige, Unity in Christ. Yan. Pagkakaisa po nating simbahan sa Panginoong Hesukristo. Okay po. So alam natin mga kapatid, pag sinabing unity, nagkakaisa, nagkakasundo, may isang layunin, merong hangad na parangalan ng Panginoon. Amen po. At yun tayo bilang simbahan. Amen. Masaya ang Lord na ikaw po ay masayang nagpupuri sa Kanya. Amen po, masaya ang Lord na kapag minsan nakikita mo yung kaibigan mo o yung ka-churchmate mo na malungkot, ina-uplift mo siya. Amen? Kita ng Lord na lahat ng mga situation ng ating buhay, even minsan nalalamig tayo, minsan naisip natin, parang nawawalan na tayo ng hope sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Pero mga kapatid, ang Diyos binigay niya po ang church para po tayo'y magpalakasan. Amen po mga kapatid. Kaya nandito po tayo, pinili niyo, sabi nga yung iba, baka may gagawin, maglalaba pa ata. Uy, uunahin ko muna yung pagluluto ko ngayon. O baka yung iba dito, talagang mas pinili niya talaga na pumarito para mahagkan niya ang Panginoon. Di ba kanina devotion natin yan, babasahin natin sa Biblia? Sino yung nagpilit na umakyat sa puno? Si Zaccheo. Si Zaccheo, yung illustration doon, maliit. Bansot, tama, panda. Yan. Pero kahit siguro mataas yung puno na yun, mahagkan or makita lang niya si Jesus, tinaas niya talaga kahit siya yung panda. Wala akong pinaparinggan, ha? Oh, tumitingin sa akin si Sister Lord, hindi ka naman magamaliit. Okay, wala akong pinaparinggan. Pero yun yung illustration sa Biblia kay Zaccheo. Kahit po siya'y maliit, pinipilit pa rin po niya na makita si Jesus Christ or mahagkan niya si Jesus Christ. Si Zaccheo, I believe, siya po'y tax collector na isa sa mga, sabihin na natin, mali or kasalanan na nagagawa noon, maski rin gayon. Di ba? Na kung saan po, ang pagna-tax collector, which is sin, pero po nag-lead po sa kanya na kahit yung sin niya, ay kahit na-identify niya po yung kasalanan niya, hindi po siya nagpahadlang para mahagkan niya po ang Panginoon. Hindi hadlang ang kasalanan, hindi hadlang ang mga pagkakamali po natin para po tayo humarap sa Panginoon. At bilang simbahan, mga kapatid, walang perpektong simbahan. Amen? Pagkakamali pa rin, may mga pagkakataon nga, nagpo-fall short pa rin tayo, may mga pagkukulang pa rin tayo, pero meron tayong eagerness na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng matuwid at relasyon sa Panginoon na tuloy-tuloy. Sabi nga ng Panginoon, being connected to God is being consistent to God. Kapag palagi kang nakakonekta sa Lord, consistent ka sa lahat.
I-assure you mga kapatid. Sino nag-aangat dito ng kayamanan? Maging connected ka lang sa Lord. Consistent ang Lord na gagawa sa buhay mo. Magkakatrabaho ka, magiging mataas ang grades mo, magiging mayaman ka sa lahat. Sino dito yung gustong dapat na ipapakita niya yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng iba? Dapat maging connected ka sa Lord para maging totoo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. Dahil yun yung utos sa atin ng Panginoon. Unity in Christ. Bakit kay Kristo? Sabi nga ng Panginoon, ako yung nagsisik ng kanyang mensahe, hindi namin Lord, or hindi, kumbaga ni-reveal din sa akin ng Lord, hindi namin Lord kaya na magkaisa nang wala ka. Amen? Gulong-gulo ang church pag wala ang Diyos. Yan. Amen po. Katulad ng Israel noon, kung sino yung mahilig magbasa dito ng Biblia. Di ba po, sabi nga ni Bishop nung revival, noon, ang anointed talaga na sinasama ng banal na spirito, specifically sabi doon ni Bishop, hari, prophet, di ba po na kung saan sila po ang ginagamit ng Lord para maging messenger ng Israelita. At itong Israelita po ito po ay chosen nation ng Lord, piniling bayan ng Diyos. Yan mga kapatid. Pero sa generation po natin na ngayon, nung pumarito ng Panginoong Jesus, siya'y namatay. Lahat po tayo nakatanggap ng banal na spirito. Dahil po tinanggap na natin ang Panginoong Heso Kristo sa ating buhay. Kung di mo pa man siya tinatanggap, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya may banal na spirito po tayo na walang sawang gumagabay po sa atin para palagi po tayong konektado sa ating Panginoon or sa Diyos Ama. Alam niyo po mga kapatid, yung tipong pag kilala mo ang Diyos, lumapit ka lang sa Kanya, ipapakita niya sa iyo yung kaalagaan or ano yung mga dapat mong gawin para ikaw yumaman or magtagumpay sa lahat. Yan. Napakabuti ng Diyos mga kapatid. Nung nagsisot po ako sa Lord kahapon, nakita ko po doon sa John 17, yung kahulugan ng eternal life na meron ako is yung ang Jesus Christ po is namatay para sa akin. Kasi po alam niyo po, sapat na yung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo upang po magkaroon po tayo ng matuwid na buhay. Minsan po kasi nadadala tayo ng tukso, nadadala tayo ng pansariling kapasyahan po natin, kaya minsan nag-fail po talaga tayo. Pero nag-fail tayo, tuloy pa rin. Ganun yung church mga kapatid, unity in Christ. So meron dyang word, pwedeng pakibash brother. Sabay-sabay nga po natin basahin, success. Yan, sabihin mo sa katabi mo, success. Yan. So para sa inyo mga kapatid, ano yung pagkakaunawa nyo sa success? Yan. Ano kaya ang success? Pag nakikita natin ang salitang success, ano sa akin ang success? Ako para sa akin, sa ngayon ang success, mga kapatid, yung personal ako po'y nag-aaral ng civil engineering at gusto ko po magkaroon po ako ng license makapagtapos at yun nga po, yung magkaroon ako ng maging certified civil engineer. Yan yung success para sa akin. At I believe kayo po, may iba't iba po tayong definition ng success po natin sa buhay. Di ba po? May iba dito, gusto magka-kliyente kasi doon sila kikita. Yung iba naman po, gusto na magkaroon ng mataas ng grades. Di ba po? Specific. Yung iba naman po dito, nagbabalak na mag-exam na sa board. Yan. Tapos talagang gusto nila makapasa sila. Yun yung success. Pero sa success, sa likod po niyan, may effort kang gagawin. Sabihin mo nga po, effort. Yan. Effort. Although may pagkakaiba po tayo ng tagumpay sa buhay, pero po ito po ang pinaka-wag natin makakaligtaan na kailangan natin mapagtagumpayan sa mundo po ito. Brother, pwede pong paki-flash. Ano pong nakalagay dyan? Habakuk 2:14. Subalit, ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Opo, may success ka, gusto mong maging engineer, gusto mong magkaroon ng magandang business, gusto mo na magkaroon ka po ng kayamanan na kung saan po magagamit mo po para makatulong din sa iba at makatulong sa iyong pamilya.
Pero ito po yung success ng simbahan na huwag po nating kakalimutan. Ano po? Na ang buong mundo po ay kailangang mapuno ng mga tao kumikilala sa Lord. Sino dito ang nakakilala sa Panginoon? Amen, amen, lahat po tayo. So, kung kilala natin ang Panginoon, hangad ng Diyos na maging matagumpay tayo, na maipakilala din ang Panginoon sa iba. Dahil sabi nga po ng Roma, sino ang magsasalita kung wala namang nagsishare? Tayo po ay gagamitin ng Panginoon. At hindi ko alam kung ano po ang paggagamit specifically sa bawat isa po sa atin. Pero bilang simbahan, tandaan nyo po ito. Create ka ng Lord kasi po may purpose ka sa buhay. Hangad ng Lord na ang buong mundo ay mapuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Alam niyo po, hindi po ito nawawala sa akin. Marami man akong pagkakataon na nag-fail sa pag-share ng gospel sa ibang tao kasi minsan pag may pagkakataon na pag-sharean mo sila, in-invite mo sila, nawawala. Yung mga pagkakataon na ganun, di ba po? But naniniwala ako na taniman sila. At sa pagtatanim po yun, hindi tapos ang Lord nung sila'y nanamnan. Amen po. Hangad ko na magkaroon din po ako ng malaking bahay. In the future, magkaroon ako ng pamilya. Yan. O, diba mga kapatid, maraming ugol pero hindi ko po kinakalimutan ang pinagkaloob sa akin ng Diyos na goal or success. Amen? May kanya-kanya po tayong success pero wag po nating kakalimutan ito. Amen po? At sa success po ito, kailangan po natin tong kumbaga isa puso, maposes at i-remind ang ating sarili na bawat araw dapat unti-unti at talagang ginagawa natin ito. Amen? Kaya nga po sabi ng Psalms 90 verse 12, di ba po? Teach us, O Lord, kung ano yung po, kung paano bilangin or ano yung mga dapat po namin gawin araw-araw. Teach us, O Lord, to number our days. Para makagain po kami ng heart of wisdom. Na kung saan po tunay na karunungan. Ito po yun, mga kapatid. Marami man tayong ginagawa or kabisihan sa buhay, pero bilang church, dapat ito po ang hindi natin nakakalimutan. Amen po? Praise God. May quote po dyan. Sige, paki-flash brother. Masabi ni Joe Paterno, yan, kilala niyo si Joe Paterno? Yan, pinsan ko yan. Yan. Joe Paterno po ang pangalan niya, na dati po, alam mo ang history niya, siya po ay football coach ng Amerika. Yan, tindi. Nag-research. Si Joe Paterno, sabi ni Joe Paterno, sabi niya, success without honor is unseasoned dish. Yan. It will satisfy your hunger, but it won't taste good. Yan. Amen po, ang tagumpay daw po na walang dangal ay para pong yung kumbaga, yung seasoned dish na tinatawag dito, yung pagkatapos mo, ano po? Yeah, para mo nalasa. Yan. It will satisfy. Oo, makakabusog siya. O, di ba? Parang, alam nyo ang tawag ito, ang palaya. Yan, di ba? Minsan, pag may hinain na tawag ito, ang palaya, tapos no choice ka, yun lang yung ulam. O, di ba? Sa sobrang gutom na gutom ka, kahit yan mapait, kakainin mo, di ba? O, di ba? Kasi no choice. Kahit ayaw mo, kakain ka. Pero kahit alam mo, mapait siya, ayaw mo sa kanyang gulay, pero ako, paborito ko po yan. Ayaw mo sa kanya, kakainin mo siya. Kasi alam mo, mabubusog ka rin naman. But sabi dito, but it won't taste good. Hindi siya masarap para sa'yo, pero mabubusog ka. So parang ganito po ang identification ng church po, na kung saan po ang church may hangad na sumakses sa buhay. Amen po. Hangad po natin mga kapatid, pangarap ng simbahan na yun nga po yung Habakkuk 2:14. Pero po unti-unti po niyang ginagawa ito
ng iba't ibang or sa iba't ibang klase or ng platform para po matupad yun. Paano po? Para mas mapaliwanag po to sa atin. Bakit merong School of Leaders or training sa church? Kasi ang hangad Habakuk 2:14. Bakit nagkakaisang simbahan na magkaroon po ng gathering na Sunday service? Kasi Habakuk 2:14. Bakit po nagsisel group ang simbahan ng mga leaders ng church? Kasi Habakuk 2:14. Bakit po kailangan mag-support ng bawat isa sa atin para masustain din po yung mga pangangailangan ng church? Kasi po Habakuk 2:14. Na ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh na kung paano po ang karagatan ay napupuno ng tubig. Hangad natin na hindi lang po tayo ang makakilala sa ating Panginoon, kundi po lahat. Kaya nga po dito, masasabi natin, oo, ang church madami. Parang ito, isa pa po sa illustration nitong quote na to, parang ganito po, ang church napakarami. Pero hindi naman totoong Kristiyano. Yan, mga kapatid, di ba po? Ang church, sabihin na natin, sobrang gigil sa paglilingkod. Pero mechanical na lang or ginugusto na lang yung paglilingkod. Kasi sinabi lang ni pastor ng ganito, wala nang inspiration na kung saan si Lord ang sentro sa gawain na yun. Alam niyo po mga kapatid, hangad natin na magtagumpay, di ba po? Walang taong ayaw niyang magtagumpay sa buhay. Lahat po tayo naghahangad dito at bilang simbahan, magkaisa po tayo sa tagumpay na to. Amen po ba? Kaisa po ba namin kayo dito mga kapatid? Di po pa man nauunawaan ngayon, pero I assure you, kapag humingi ka ng gabay sa nag-invite sa'yo, sa pastor po natin, kaya meron nga po tayong mga session na kung saan pwede natin kausapin si pastor po natin para maunawaan po natin ano ba ang kahulugan kung bakit nga ba ako nabubuhay. Ano ba ang kahulugan kung bakit ako sa church na to? Tagabutas lang ba tayo ng upuan? Tayo lang ba ay tagapakinig? Tayo lang ba ay nakikinig lang na kung saan pagkatapos mong pakinggan, wala na. Yan. Sinasabi ko po sa ating mga kapatid, habang may buhay pa po tayo, may kaya kang gawin. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, habang buhay ka pa, may kaya kang gawin. Ang isa pang noon. Amen po. Kaya nga po mamaya na I believe mag-meeting po yung mga parents kasi may magandang plano ang church para po sa ating mga kananayan at katatayan. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen po. So sige, dako po tayo. Wag mo na, brother. Kasi po dito po sa tawag na to, quote na to, talagang may pinakita sa akin ng Panginoon kung paano makita natin ang pagkakaisa ng church. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa Biblia din, mayroong rason ng pagkakaisa ng mga bayan ng Lord. Tapos, dahil sa pagkakaisa na yun, iba yung intention nila. Parang ganito yan mga kapatid. Example ko. Sino dito nakakaalam ng one world government? Yan. Sino dito nakakaalam po niyan? Sige Carl, ikaw na dito. Hindi na joke lang. One world government, si Brother Tio, matindi yan sa mga iinakda, mga search sa mga Jerusalem, Israel, mga history niya. Ganun, Brother Mike. Pero alam niyo po, ang one world government mga kapatid, na hindi to specifically sinabi ng Revelation or ng Word of God. But para bang ipinapakita doon na ang buong mundo ay magkakaisa daw. Na kung saan po, sabi to ng mga specialist na mga Bible expert na magkakaisa daw ang mundo at sa pagkakaisa pong yun, magkakasundo ang bawat relihiyon at yung mga bawat relihiyon sa pagkakasundo nila, hangad nila na magkaroon ng matatakan ng bawat tao ng 666. Yan. At doon sa pagkakaisa pong yun, ano yung rason? Masama o tama? Masama. It's wrong, mga kapatid. One world government na magkakaisa. But, nung sinisiyasat ko po siya, dinala din ako ng Lord sa Genesis chapter 11. Sino po dito nakakaalam ng patungkol sa Torre ng Babel? Yan. Sige, jump tayo sa Genesis 11. Tingnan natin kung ano ang nagiging dahilan ng pagkakaisa na hindi, kumbaga si Lord, hindi siya ang rason, kumbaga hindi siya yung sentro ng pagkakaisa. Saan ito, or anong nangyayari dito?
Sige po, buksan natin sa Genesis chapter 11 kasi doon po yung Torre de Babel kung paano pong babasahin ng Lord para sa atin at ipapaliwanag po ito. Sabi dito, ang Torre ng Babel. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salita. Ginagamit ng lahat ng tao ang daigdig or ng tao sa daigdig sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan. Nakarating sila sa isang kapatagan ng Shinar at doon nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Alam niyo po yung tisa or brick, mga bricks. Yan po yun. Dito din illustrate, tisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit. Ito yung purpose nila. Upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti pa'y tayo ay bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang di sila magkaintindihan. Dito makikita natin ang pagkakaisa ng triune. Kasi minention dito, ang mabuti pa'y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Talagang nagkakaisa ang Diyos, ang banal na Espiritu, at ang Son of God. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat do'y ginalo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Yan ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Maganda yung intensyon ng mga tao na gumawa ng tore. Kasi sa paggawa ng tore, mga kapatid, ako in my experience po, lalong-lalo na may OJT ko. Hello po, ma'am. Joke. So, lalong-lalo na may OJT po ako na sa experience kapag kukuha ka tore, sabi nga ni Santo Anamoni, ma'am, kailangan daw po ng paggawa ng isang building, sa bintana, skyscraper, hindi po yan basta-basta lang. By parts po siya ginagawa. At yung by parts na yun, may naka-assign para mas mapadali ang paggawa. Makikita natin doon ang pagkakaisa. Amen po? Maganda yung intensyon ng mga tao. Pero kumbaga mali yung intensyon ng mga tao, maganda yung pagkakaisa. Kasi yung intensyon nila, sabi po sa verse 4, ang sabi nila, halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod nang may toreng abot sa langit upang tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Kaya nagets din to ng Panginoon, sobrang talino ni Yahweh na guluhin natin yung salita nila. Kasi kumbaga magiging unstoppable na sila. Magdedepende na lang sila sa sarili nila kasi kaya na nila, nagkakaisa na sila. Nagigets po yung intention ng tao. Kasi ang tao po, mga kapatid, pag nagkaisa, grabe. Lalong-lalo na yung pagkakaisa nila galing sa pangmakamundo or sa pansariling desisyon. Imagine ang China. Marami silang ginagawa na infrastructure sa kanilang country, pero grabe ang epekto sa Pilipinas, kaya grabe ang bagyo sa atin. Alam niyo po ba yan? Kasi grabe ang pagkakaisa nila. Sariling desisyon, doon nga pinagbabawal ang pag-share ng gospel or pagbigay ng mga Biblia. Talagang pinapatay. Imagine mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Sabihin mo nga unity. Na kung saan po, kapag ang church nagkaisa, I assure you, magagalak ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kasi alam natin na meron tayong iisa na vision. Habakuk 2:14. Alam niyo po, kasunod na lang yun yung pangarap ng pastor natin na magkaroon ng 1 million network leaders.
10,000 capacity church building, stadium type. Kasunod na lang yun. Kasi po, yung nakita ni Pastor is Habakuk. Amen? Kasi po alam niyo po, kapag inspired ka ng vision ng Lord, kahit ano man nangyayari sa buhay mo, gagawin mo siya kasi pangarap yun ng Lord. Sabi nga ng Pastor Artep, praise God. Ano nga yun yung title ng kanyang preaching? Yung Ours to Fulfill. God's Dream. Yan. Pauna, no? God's Dream, ours to fulfill. Pangarap ng Panginoon na inilagay niya sa atin. Bakit kaya? Pangarap ng Panginoon tapos tayo ang gagawa. God is Spirit. Sa tingin niyo po, ang walang laman dito sa mundo makakakilos. Siyempre, Spirito siya. Hindi natin siya kumbaga basta-basta makikita. Si Lord nga sa salita niya, hindi siya basta-basta nagpapakita eh. Sino ang gagamitin ng Lord? Tayo! Ang simbahan! Kaya kailangan magkaisa tayo nang hindi katulad ng tore, ng paggawa ng tore di Babel. May hangad tayong magtagumpay, may hangad po tayong mag-success sa buhay bilang simbahan, nagkakaisa po tayo, meron tayong iisang diwa, puso at hangad na malawalhati ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, isa puso natin ang Habakuk 2:14. Amen po ba? At naniniwala po ako, kahit saan po tayo mangyari, pipiliin mo na maipahayag ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hindi dito nagme-mention ako na kung saan, uy, magiging leader ka na. Uy, natatakot na sila pag ganyan. Uy, magiging ano ka na, ganito, ganyan. No, may pagkakagamit po tayo sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po fino-force na kung gusto mong mag-process ka kung hindi. I believe may pagkakagamit pa rin sa iyong Panginoon patungkol sa Habakuk eh. Huwag kang matakot mag-serve kasi doon tayo naka-design, mga kapatid. Doon tayo inilagay ng Lord. Yun yung pinakalayunin natin. Sa ayaw mo at sa gusto, magpapasakop ka sa Panginoon. Pero ang pagkakaisa kung ito mga kapatid ng simbahan, ang mga programa ng simbahan, ang mga strategies ng simbahan, walang hangad ang simbahan na mapariwara ang bawat isa. Hangad po ng simbahan na tayo po'y magkaisa sa iisang pagsamba. At yun po ay sambahin ng ating Panginoon. Sabi ng Lord sa Roma chapter 12 verse 1, brothers and sisters, I urge you in God's mercy, offer your life as a living sacrifice, holy and or pleasing to Him. Do not conform to the pattern of this world, sabi sa verse 2 din, but be transformed in renewing of mind, para po malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. So kaya mga kapatid, magkaisa po tayo. Sige po, next po natin. Paano na, or anong verse kaya na ipapakita sa atin ng Lord na patungkol sa pagkakaisa? Kanina, kwento yung Torre de Babel, which is wrong unity. Maling pagkakaisa. Hindi po yun yung dapat gawin natin na gusto lang natin, magkaisa tayo kasi bala ko maging tanyag ako, makilala ko, o ako ang pinakadakila sa church, o ako ang pinakamaraming network, o ako ang ganyan. Uy, ang church nagkakanya-kanya, grupo ni ganito, grupo ni ganyan, ikaw ganito, kayo malago. Hindi ganun ang church. Sabi ng Panginoon, at alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili para sa inyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ito po ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Amen po. Na kung saan pinapanalangin niya po sa Diyos Ama ang kanyang mga alagad. Sabi dito, at alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin iyon, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Yung iyo po na tinutukoy si God the Father, sinasabi po ni Jesus. At ito pong sila yung mga alagad. Sabi po dito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Ito yung na-appreciate ko si Lord eh. Kasi sobrang mahal pala tayo ng Lord kahit di pa tayo ng buhay. Pinapanalangin ka pala ni Jesus. Tingnan niyo po. Hindi lang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Uy, nakita ka na ni Jesus nung panahon na to. Amen po. Appreciate this kind of love kahit di ka pa sinisilang.
kilala ko na si Danica. Akala ko nila, uy, kilala ko na si Jason. Yan. Yan, mga kapatid, alam na ng Lord na tayo mga mananampalataya at papahayag talaga natin si Jesus. Ama, sabi dito, Ama, maging isa nawa silang lahat. Amen? Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, sabi ni Jesus, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin. Ang pagkakaisang tinutukoy ng ating Panginoon, mga kapatid, para magkaisa tayo, magkaisa muna tayo kay Kristo. May makapag-isa tayo sa Panginoon para magkaroon tayo ng pagkakaisang inspired sa Panginoon. Walang halang kapekean, mga kapatid. Maging totoo po tayo sa Panginoon upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Alam ba ng Lord na tayo magkaisa, mga kapatid? Tulad mo at ako na iisa. Ano yung tinutukoy dito? Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen? Kumbaga, mga kapatid, sa madaling sabi, napakadali ng Christian life. Titignan lang natin yung pamumuhay ng Panginoong Hesus para magkaisa po tayo. Minsan kasi, ang church ganito, pag may naisipan, kahit hindi naman yun pinapagawa ng Panginoon, yun yung ginagawa niya. Ano yung nangyayari? Napapagod, walang saysay yung ginagawa, walang bunga, kasi hindi yun yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? Magkaisa po tayo sa pamagitan ng pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Alam niyo po yung ganitong case, parang nakaka-irita yung ganito. May pagsubok sa buhay. Meron lang siyang na-experience sa buhay. Tapos pipiliin niya na mahiwalay siya sa Panginoon kasi may naranasan siyang pagsubok. Iba yun eh. Hindi ganun. Hindi yun nakipag-isa. Information lang yun, hindi yun revelation. Amen po. Gusto ng Lord na makipag-isa ka sa Kanya. Tapigin mo ang katabi mo, katabi. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Makipag-isa ka sa Kanya. Piliin mo ang Panginoon. Alam niyo po, magtatagumpay po tayo. Success. Hindi lang yung success na para mabusog ka lang. Success na para bang araw kay Brother Ro. Nabubutog na sa kabusugan. O nga ni, ibig sabihin po, sobra-sobra na ang pagpapala ni Lord. Amen. Praise God. Napakabuti mo, O Diyos. Nais ng Lord na tayo po ay magkaisa, mga kapatid. Amen po. Ang sabi po dito, para magkaisa po tayo, at maging malinaw po ito sa atin. Brother, meron po hinihanda ang Lord. Sige brother, pwedeng paki-flash. May mga mahalagang purpose po na ibinigay po sa atin ng Lord para magkaroon po ng pagkakaisa ang simbahan. Sige brother, paunahan na natin. O una, show God's love. Sabihin mo sa katabi mo, show God's love. Show God's love. Mahalin mo ang katabi mo bilang simbahan. Huwag mo yung ayaw ng Lord yung para bang pinag-uusapan mo yung ka-churchmate mo, tapos nung pinag-uusapan mo sila, masama na pala yung balak mo. Parang hindi ganun eh, pero di mo naman alam yung nangyari. Tapos sasabihin mo na mali sila? No! That's not showing love! Mga kapatid, ang church, gusto ng Panginoon magkaisa po tayo. Ayaw ng Lord na meron tayong bayad ng kasalanan, pagkatapos nating makipag-isa sa Lord, wala yung pag-ibig ng Panginoon. Anong saysay ng pagkamatay ni Kristo kung hindi po natin siya tatanggapin at mamahalin? Amen po. Kaya nga po sabi ng 1 John 4:16, sige po, 1 John 4:16, makikita po natin na si God is God of love, or God ng pag-ibig. Sige po, 1 John 4:16. Praise God. Nais ng Lord na tayo po ay magkaisa, may pag-ibig sa bawat isa.
Sabi dito ng Panginoon, nalalaman natin tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos natin po is Diyos ng pag-ibig. Ang pagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Mahal ko kayo mga kapatid. Mahal na mahal ko po ang bawat isa sa atin. Bakit? Kasi naturuan po ako ni Lord through Pastor Artem na kung paano po dapat mahalin ng church kahit may pagkakamali pa ito. Sabi ko nga sa isang dinidisciple ko, Kuya, abo ko na kanya. Naiiritan ako ka mga ginigibo niya. Higin. Yan, higin. Sabi ko, higin di man. Brother, sabi ko kanya. Imaginean mo na sa nasulaf ni Lord sa Israel. Dawa, paulit-ulit na silang nagkakasala. Pinapayabang pa ng gandira o ni Lord sa Israel. Kasi ang Israel, paiba-iba ang hari. Napaparewara, nasasakop, balik na naman sa kalooban ng Lord. Nasakop na naman uli, nagkasala, balik na naman sa Lord. Pero kahit ganun yung Israel, mahal na mahal pa rin ng Diyos ang Israel. Parang ganito yan mga kapatid. Gusto ng Lord na ipaliwanag po to sa atin kung paano niya talaga tayo niligtas by grace. Alam niyo po ba na bawat isa sa atin hintin? May nakita kong term eh. Alam niyo po, sabi doon na saan ko ba nakita? Instagram or Facebook ba yun na yung term daw na ganito, ang hintin ay parang panggatong sa impyerno. Ibig sabihin po, tayong mga hintin, tayong mga taong hindi pinili noon ng Diyos na we are destined to be demolished or mapahamak, mapa-impyerno, destinan ni Lord. Sino lang yung kinakalugdan noon ng Lord? Ang Israel. Kasi yun yung bayang pinili ng Diyos. Tayong mga hintil po mga kapatid, o dakit ang karapatan para magreklamo. Sabi pa nga ni Santo ni Apostol Paul, mga hintil, di ka pa magreklamo or magmayabang. Mili nga yung kausad na kamo sa mga Israel. Namatay na si Jesus Christ para sa inyo, ipagmayabang na ninyo. Bayon pananggad na to sa sitwasyon ta bilang hintil, na uda po kita karapatan na mabuhay na agpudyos sa buhay ta. Mamupunaw mo sari, daway ka hintil na gusto mong tanggapon si Jesus kadto talaga diri or gusto mong magkabi ka relationship kay Lord, wala tayong karapatan sa ganyan po. Before pa po yun, kung babasahin niyo po ang history ng Israel. Pero po, nung dumating si Jesus Christ, ibinilang na po tayo bilang mga kaysa sa Israel. Minahal na po tayo ng Diyos. Kahit hintil ka po, kahit hindi ka bayang pinili ng Diyos, pinipili ka na niya ngayon. Hindi ka na mapapahamak. Save ka na because yung grace ng Panginoon sa'yo, namatay siya para sa'yo, yun yung dason ng Lord. Na kahit daw po yung mga makikipag-isa sa Kanya, pinapanalangin pa rin niya. Yung mga maglilingkod sa Kanya, pinapanalangin pa rin niya kahit di niya pa nakikita. Talagang grabe yung pagmamahal ng Lord. Makasalanan ka, minahal ka pa rin talaga ng Lord kahit gano'n. Talagang kumbaga, wala na tayong kapag-asa. Pero ang Lord, iligtas niya po tayo. Because, dahil sa Kanyang grasya. Amen? Napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Next po. Madaliin na natin to. Significant purpose of the Lord for the unity in the church. Pangalawa, spiritual growth. Mapapahaba pa po tayo nito. Kung babasahin ko yung buong chapter na to. Ialo nyo ba? Kasi sa 1 Corinto chapter 12 verse 12 to 21 po siya. Sige nga brother, basahin natin. Kasi si Lord naman ang may hawak ng oras. Amen po ba? Pero sabi nga kahapon, 35 or ilang minuto lang dapat. Sige brother, pwedeng paki-flash. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 21. Gusto ko lang pong i-emphasis or gusto ng Lord na i-emphasis yung pagkakaisa spiritually ng simbahan. Sabi po dito, hanggang 21 brother sundan mo po ako.
Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Next verse. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan na sa pamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. O ito na po yung sinasabi ko kanina. Ang Hudyo po, yan ang pinili ng Lord. Ang mga Hintil, tayo po, na hindi Israel. Basta hindi ka Israel, taga-Pilipinas ka, taga-Cyprus, China, Japan, lugar ka. Ay, Cyprus, Spartahan ka, Kakuwa. I believe. Israel. Yun. Next, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Next, brother. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Amen? Kasi ang katawan may kamay, may paa. Amen? Sige, kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay. Kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito ay bahagi ng katawan? Diba? Sabi naman dito, kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata. Kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Ibig sabihin lang, may pagkaka-posisyon ng bawat bahagi ng katawan. Amen? Hindi kayang gawin ng tenga, ang kayang gawin ng mata. Amen po? Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Porket hindi niya kayang gawin ng tenga yung kayang gawin ng mata? Sabi dito, kung puro mata lamang ang buong katawan, imagine, puro siya ng mata. Diba po? Paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, ay baka mabungog. Duragatikot sana, puro tenga, naiirita na iya. Di ba? Imagine, ang ganda ng pagkakalikha ng mga nun eh. Tingnan niyo po, sige, next. Subalit, inalagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Next. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tuturing na katawan. Ngunit ang totoo'y, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. 21. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Amen po. So, ganun yung pagpapahalaga ng simbahan. Huwag natin basta-basta i-judge si ganito kasi di niya kaya to. Kaisa siya sa katawan, tanggapin natin siya. Amen po. Yun yung pagmamahal. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Na kahit alam mo, ito matanda na. Tapos, di na ito kasama sa church kasi ayaw na niya ng ganito, di naman siya sumusunod. No, kabilang pa rin siya sa simbahan. Tanggapin natin siya. Kasi alam niyo po mga kapatid, yun, nakikita natin yung love ng Lord at ma-apply natin yung spiritual growth. Do not judge individually na kung sari, ika-arog ka, di ika-arog kahan. Church po tayo, lahat naman tayo. Alam niyo po, ito sinasabi ko nga sa mga dinidisciple ko, di kayo sa akin. Guide niyo lang ako. Opo, guide niyo lang ako. Lahat kayo kay Kristo. Guide, lahat kayo kay Kristo, kaya permi ko ka mong isinusurrender kay Lord. Every time na migsik ako kay Lord, Lord, papaunoon ko po si Jason, Lord. Di ko na hinigipan ko kanya, Lord. Diba? Ganito eh. Di, alam niya po, grabe yung mga pinagmamalayo din yan, mga matatag na lingkod ng Lord na simbahan sa matatag. Amen. Alam niyo po, na-appreciate ko ang Lord. Once na nakikita po natin ang simbahan, talagang masaya. Alam niyo yung paglabas pa lang dyan, tapos nakikita, naku, curious ako kay Sister Monique. O kay Sister Donna. Ito na naglulungas sa church, kamuya. Di ba? Bakit? Saan siya ng church? Uy, dawa. Si Pastora Lilian talagang nung pagal magparaloto, kamuya pananggan. Ngani, imagine mga kapatid kasa, inspired kita po, nagkakausap kita kay Kristo. Next, kapatid. Yung pangatlo na tayo. Ayan. All in service, yan.
dapat lahat po tayo all in sa pagsaserve. Pag sinabing all in po mga kapatid, 100%. Na talagang kapag nag-serve tayo sa Lord, alam niyo po ba yung parabang nung tinanggap mo ang Panginoon mo nga siya ang hari. Amen po yung tipong ganito po, all in service ng ang bawat isa sa atin, may iba't ibang uri ng talento. At pag pinag-isa natin yun, bilang church, grabe ang impact ng simbahan. Halimbawa si ganito, magaling sa paggagawa ng or mga furnitures. Yan. Balita mo nga po si Ante, mama ni Ate Cheska, magaling po yan, bumig-endorse na ako. Magaling po yan sa paggawa ng peanut butter. Yan. Pag yan, pinakita niya sa church, ay, baka maunahan tayo maging milyonaryo ni Ante. Di ba po? Kasi nagkakaisa ang simbahan. Si Brother JC, magaling sa editing skills. Brother, si Ate Kathleen, imagine, magaling yan sa mga bookkeeping, mga data analysis. May mga master tayo. Sino ba rin? Si Ate Jackie. Alam niyo ba, matindi yan sa mga gamot, medical na o mga herbal na pwede nating matake din para makatulong sa atin. Nugato yarn. Nugato yarn. Yan, o, di ba? May mga si Tutoy ito sa mga hinahangan ko rin kasi di nyo po alam, endorse ko na. Sinasapian ko nga to. Magaling tong mag-ayos ng motor. Di nyo lang alam. Promise, magaling talaga as in. Di ko naayos yung motor na sanang ibibigay sana sa akin. Tinawag ko lang si Tutoy, Tuy, I need your help. Save me. Di ba? Joke lang. Kailangan ko na mag-ayos ang motor. Nung tinawagan ko lang siya, response agad siya. Ano kuya ang sira? Tinignan na niya. Ay, tinest muna niya. Ay kuya, so filter ko motor. Tapos, yung brake fluid daw ng walang lagay. Kaya walang preno. Tapos, di nagaandar or di nabuboy. Tapos yung tunog daw iba. Parang plok, plok, plok. Arrogant. So tunog ko motor. Inayos niya yun. Matindi siya. Kasi master siya sa ganun. Yun yung church. Amen. Halimbawa, gusto mo magpaayos ng bahay. Pwede tatay Dario. Amen. Imagine. Parang ganito yan. Halimbawa, kung kailangan ng church ng karpentero, tatawagin niya ba si Ate Jackie na ang alam niya lang niya patungkol sa gamot? Hindi. Halimbawa, gusto kong magkaroon ng tawag nitong gusto kong maghanap ng taga-ayos ngayon ng yun sa ilalim ng lababo. Plumber, tobero. Hanapin ko si Brother Edward na teacher. Parang lang rayo ko rason. Parang di angay. Nagigets mga kapatid. Kaya yun, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang bawat sa mga kapatid. Church tayo. Sabi nga ni Bishop Bien, sabay nyo, alam kong may ginagawa ang Diyos at ako. Tayo may gagawin tayo. Sige, diretso na natin ta. Grabe na yung oras. Sige. Next. Dalawa na lang to. Tapos matapos na tayo. Testify the goodness of God. So, dito yung binigay ng Lord sa akin na verse is sa Acts chapter 20 verse 24. Sige, buksan nga po natin yun. Ano nga po yun? Testify the goodness of God. 20 verse 24. Sabi dito, subalit, walang halaga sa akin, sabi dito ni Pablo, ang aking buhay. Magagawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kalooban ng Diyos para sa tao. So yun yung talagang ginagawa niya, di niya nakakalimutang gawin. Ayun po, may pahayag si Jesus Christ ang magandang balita. Kaya nga po sinabi doon sa Acts 1:8. Sige, jump tayo sa Acts 1:8. Ano yung sabi po doon? Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang bababa sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi. We will testify po yung goodness ng Lord sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin po, yung pagpapahayag natin ito, na which is yung sa Habakkuk 2:14, na si Jesus Christ namatay para sa atin, may papahayag din natin sa iba.
magte-testify ka po. Yun, yung isa sa mga gawain mo. Yung simple pa lang na-invite mo siya, uy, grabe yung simpleng isi-share mo lang si Lord sa tao. Ganun lang, hindi pinaglilingkuran mo na ang Diyos. Iba pa naman yun yung talagang grabe yung kaigihan na may paraiyan yan sa tupulang gimmick, outreach, iba yun. Sa paglilingkod pa rin na, pwede mong i-share si Jesus. Pero I encourage you din po mga kapatid, para mas matrain po tayo ng gusto, trust the process, take the process, para mas lalo pa po tayong maging effective ng gusto. Kasi may strategy ang church na i-introduce po sa atin. Yan. So next, last, obedience to God's will. Yan. Amen po. Sige brother. Obedience to God's will. Dapat po tayo po bilang simbahan, sinusunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Sinusunod po natin kung ano yung naisin ng Lord. Alam niyo po ba yung tipong ganito? Maraming taong gusto lang mag-believe pero ayaw mag-obey. Kasi hindi naman kalooban ng Lord na pakinggan mo lang yung salita niya. Gawin po natin. Doon mas makapangyarihan. Parang ganito lang po yan mga kapatid. Sabi ng Lord, kumatok ka at ikaw pagbubuksan. Maghanap ka, makakatagpo. Imagine mo, pag naghahanap ba, udasa na. Uy, sorry raw, sususi. Uy, baka sa to. Parang ganito, pag naghahanap, sorry, sususi. O, di ba? Nag-action talaga. Pag kumatok ka, pag di ka kumatok, sa tingin mo, yung halimbawa, kaibigan mo, pupuntahan mo, tapos stay sanay ka sa door. Hanggang sa lang init na, nag-uuran na. Siyempre, pick katawan mo. Para buksan. Ganun po yung pagsunod. Hindi lang po natatapos sa pakinig, ha? Sinusunod po natin ng buong sipag ang bawat salitang makapangyarihan na magbibigay po sa atin ng masaganang buhay. Amen po. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya po bilang simbahan, tayo po ay magkaisa sa puso't diwa na ayon sa Panginoon. Amen po. Last na gustong sabihin ng Panginoon, ang pagkakaisa, hindi yung parang dahil sa pagkakapare-pareho natin. Hindi po ganun. Kundi, isa ang puso, pananampalataya, at layunin na luwalhatiin ang Diyos. Amen po. Hindi yung parehas ka ng ganito, i-compare mo si ganito, isa lang tayo. Katulad sa Torre de Babel, nagkakaisa sila, pare-parehas sila ng ano. Pero iba yung intention, hindi ganun po. Gusto ng Lord na makita po sa atin na tayo po'y may pagkakaisa po sa pananampalataya, sa puso. Hindi dahil sa skill po natin. Dahil po dito mga kapatid, meron tayong isang Diyos na pinapanampalatayanan, sinusunod. May isa po tayong puso. At rason kung bakit natin ito ginagawa lahat. Maparangalan ng ating Diyos na sobrang saya dahil nakikita po niyan. Tayo talagang galak na galak sa paggawa ng mga bagay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po yun, mga kapatid, napakabuti ng Lord. Tayo po tayong lahat, tayo po ay magkaisa sa pagtatapos natin upang manalangin sa Panginoon. Sige po, pwede bang pagtugtugin mo, brother, yung malalim? Yan. Kasi yun talaga yung pinapatugtog ko ng mga nakarawan. Malalim. Yan, di kayang hambingin. Yan, paborito yan ni Brother Shoko. Sige. Sige po, let's close our eyes, mga kapatid. Church. Alam niyo po, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Di niya hayaan, kapatid, na ikaw po ay mawala sa kanyang presensya. Minsan tayo lang talaga yung humihiwalay eh. Pero ang Lord hindi. Kaya huwag mo sabihin na humihiwalay na sa iyo ang Diyos. Ikaw ang humihiwalay. Pero kapatid, alam niyo po, sabi ng Lord, dati wala tayong kapag-asa, walang patutunguhan ng buhay po natin. Pero alam ng Diyos, na nung mahagkan mo siya sa buhay mo, binigyan ka niya ng pag-asa. Kaya mga kapatid, tuloy po nating lapitan ng Panginoon. Ipakita natin po sa Kanya yung
mag-worship na handa po tayong magpahayag sa ating buhay. Yes, Lord. Nasa marinig, nais kong masilayan kagandahan. O ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka. Yes, Lord. Karapat-dapat ng pag-ibig. Oh, karapat. Karapat-dapat pagsamba. Sa lamang puso't kaluluwa, itinalaga lamang para sa'yo. Nais kong malasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Jesus, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka. Sa po, nais kang maranasan. Nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Jesus, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin ka. Lord, thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Dinggin mo po ang laman ng aming mga puso. At tulungan mo kami na sabihin to po, Panginoon, ito sa iyo ng walang pag-alinlangan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy pong pagpalain ang simbahan na to. Palago ng palago, paangat ng paangat, patagumpay ng patagumpay sa pinagkatiwala mo pong vision sa amin, Panginoon. Sinasangsala ko ang pag-iisip na nilalagay ng kaaway, ang pagdadoubt na di niya kayang maglingkod. Sinasangsala ko ang isipan na hindi pagkakaisa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kami nakipag-isa sa iyo, Panginoon. Kami sa iyo, Panginoon. At handa po kaming gawin ang nais mo, Panginoong Jesus. Hindi lang po kami tagabutas ng upuan sa simbahan, kami po ay tagagawa ng iyong mga salita, tagasunod sa iyong kalooban, at hangad na ikay maparangalan sa buhay na to, O Diyos. Panginoon ko, maging katanggap-tanggap po kami sa iyong harapan. Kita mo po ang aming pagkakamali, pero alam ko po di ka nakatingin doon. Dahil alam po namin may tagumpay na sa amin naghihintay dahil ang Panginoong Jesus hangad na siya'y lapitan, hangad ang Panginoon na siya'y haggan sa buhay. Kaya Panginoon, sa oras po ito, patuloy po kaming lumalapit bilang simbahan at nagkakaisa ng hindi ayon sa sariling kapasyahan. Salamat, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, madakila sa habang buhay, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Yan, tayo po lahat ay makisa and sige po, upo muna po tayo para po sa ating pong announcement. Yan, bilang pagpapakita po na tayo ay nakikiisa, tayo po lahat ay makiisa sa pamamagitan po ng pagdalo sa ating pong mga gawain dito po sa simbahan po ni Lord. So, please be reminded for the following announcements.
Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol Announcement. Mentoring and Closal every Monday, exclusive po for all official church member every 6 to 9 p.m. Prayer for 3, nasa week 4 na po tayo, this coming Wednesday, 6 p.m. So, tayo po lahat ay mag-isa to pray for those people na binigay po sa atin ng Lord. Yan, meron po tayong fellowship pero wala pa po schedule kung kailan. So, yan, maghintay na lang po tayo ng updates kung kailan po ang Young Conquerors na Young Confessional. And sa darating pong February, dahil last Sunday of the month na po ngayon ng January, so sa darating po ng February, ito na po yung bagong Sunday sa celebration schedules po natin. So mawawala na po yung 7 to 9 a.m. Magiging na po siyang 9 to 11 and 6 to 8 p.m. na po. So 2 services, isa sa umaga and isa po sa gabi. And we also have our outreaches po every 3 to 5 p.m. Outreaches po sa Tres Reyes, sa Iriga, and sa JKK sa Nanyutis every 3 to 5. So come and be blessed po kung saan po kayo available. Yan. And training is School of Leaders 1, 2, and 3. Please be reminded po ng inyong po mga schedules. And personal offering for our church lot and building and their missionary support. You can send it to the following account. Account name Artem M. Landong. Meron po tayong BDO Network account number, BDO Kabayan Savings account, and GCash number. And ang actual church building and lot fund po natin is 124,277.79. Praise God. And meron din po tayong Facebook pages name Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, Biyaya ng Diyos Bato Centro, Young Conquerors Fellowship PNDCF Bicol, Young Professional Fellowship / Leaders Club, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Iriga, and also have our YouTube channel po, Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. Please like, share, and subscribe mga kapatid. And we also have revivals with Bishop Greg Durante every Friday 6 to 9 p.m. Revival on air Monday to Friday 7:30 to 8:30 a.m. Tinig ng kanyang pagbabalik Monday to Friday 6:30 to 7:30 and 10 p.m. to 11 p.m. under Greg Durante Ministry and Crusader Broadcasting System. So, yan. Before po tayo dumako sa ating pong final benediction, magkaroon muna po tayo ng oath-taking, lalo-lalo na po sa mga taga-Tabaco. Ay, before po tayo dumako sa oath-taking, magkaroon muna po tayo ng mission offering na pangunguna po ni Brother Edward Do Luzon Jr. So, ilang minuto lang po ito mga kapatid, so please bear with me. And makinig po ang bawat isa. So, masal na part po, this service is about mission offering. So, bago ko po punan, gusto ko sana pong tawag sa linaw. Pwede kayang mag-umakita o baka naglulog na sa isip na agko ng tithes and offerings, tapos agko pa na naman ng God, mission offering. So, para maging malinaw ka na to, binasa para ka na to sa Malakay, chapter 3. Di ba po, nasabi sa to, tithes and offering, dinadala po sa storehouse. At sa time na po, storehouse na tinatawag o tinutukoy ay ang simbahan. So, para po yun sa simbahan. Kung ano yung nais ng simbahan na katulad po na may pangarap po ang simbahan na magkago po ay 10,000 seating capacity na church. Ngayon po. So, hindi pong mission offering, iba po sa tithes and offerings. And baka po naglulog sa isip ay bigsan tabuan na naman at nag-tithes and offering na mabawasan na naman sa mission offering. Dali po, malinaw po sa salita ng Diyos na ang po ni-share ko po kanina. Kapatid, buksan po, kapatid Carl, buksan mo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 hanggang 11. Baka po kaya na dito naiintindihan na sa tuturo niya mga Diyos, lalo na sa kaharian ng Panginoon, kapag nagkakarataoy ka para sa kaharian ng Diyos o para sa gawain ng Panginoon, diri po ikanaudahan. Kaya saan po ating matibay na salita ng Diyos para po tawag po kita sa encouragement para po makiusad sa ating mission offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7,
ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. So hindi po ito sa pilitan, it is para sa own decision mo. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ito po, ang salita ng Diyos, meron po siyang kondisyon at meron siyang pangako. Ito po yung pangako ng Panginoon, magagawa ng Diyos na pasaganain ka. Sino dito gustong sumagana ang buhay? Gamit man kita ngayon po. So pero, sa bawat pangako ng Diyos, may kondisyon siya. And yun po yung verse 7. Di ba po, magbigay tayo ayon sa ating pagpapasya, bukal sa loob at hindi napipilitan lamang. And ipagpatuloy pa natin sa verse 9. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Verse 10. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. At verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. So nakita po natin, kapag nagbibigay tayo, ang gagawin ng Diyos sa iyo, mas lalo ka pa niyang pasasaganain. Bakit? Para mas lalo ka pang magamit niya para makatulong sa iba. Kaya ito pong mission offering ay hindi po namin kayo pineperahan. Hindi po namin kayo binabawasan ng iyong kaperahan. Binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mas lalong pasaganain ng Panginoon. Gusto niyo po ba yun? Mas lalo po kayong pasaganain ng Panginoon? And bago po kita magbigay, hayaan mo muna po ninyong ipag-pray ko kamo. Nasabi sa ito dapat di napipiritan, dapat bukal sa iyo. So hayaan po ninyong ipag-pray ko po kamo. And habang pinagpipray ko po kamo, mag-ask na kamo kay Lord. Kung kamo kinakabisaran ni Lord na makiusad, tumabang, magtao, so be it. Hayaan tapos si Lord na mangyari kalooban niya sa bawat isa. Nanggayon po baga ang message, di ba po? Unity in the church. So isa po tayo. So kailangan po kayo ng bawat missionary ng simbahan. Ako po isa po ako sa missionary ng simbahan. Ako po yung inatasan sila Gaspi, nasabit rin ni Brother John Victor na sa Pulangi, Ligao City, sila ni Sister Juna, sila Brother Given, sa JKK or Niño Jesus, sila Brother Mike sa Tabaco. Kaya nandito nga po yung pamilya nila Sister Cheska na sa Tabaco pa. At kasama natin na si Sir Bang. So nakikita po natin, ito po ay partnership. Lastly, ito po ay partnership. Na kahit hindi po namin kayo kasama na pumupunta sa lugar kung saan po kami nagmi-mission, ang bawat bunga at bawat tagumpay na nagagawa po namin sa lugar ng pinagmi-missionan po namin, tagumpay na namin. Amen po. So, ayan mo muna ipag-pray ko muna po kayo. Pumikit ang bawat isa. Okay na po yan kahit nakaupo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na makiisa ang simbahang ito Panginoon para po sa misyon ng simbahan na patuloy na gampanan yung vision na pinakita mo po sa amin na sinare ng aming preacher sa Habakkuk 2:14 na punuin ang mundo ng mga tao kumikilala at dumadakila sa iyo Panginoon. Kaya Lord, dalawin ko po Panginoon, tulungan mo pong makapagpasya ng bukal sa loob at hindi na napipilitan lamang ang mga kapatid kong narito Panginoon. Ano man po yung nais mo Panginoon, kalooban mo, na ibigay nila Panginoon, makiisa sila Panginoon, at huwag ka nawa nila Panginoon pigilan sa pagpapala Panginoon Diyos, sapagkat meron kang pangako sa bawat isa Panginoon na mas lalo mo po silang pasasaganahin Panginoon upang makatulong sa iba Panginoon. Maraming pong salamat in Jesus' name. Amen. Ayan po, sige po, tayo po ang bawat isa at maaari po tayo magkaloob dito. Ano sinabi ni Lord pwede mo?
So pag natawag ko ang pangalan mo, tumayo ka and pumunta po sa unahan. And tanggapin mo po itong membership form. Sige po. Tinatawag niyo po si Brother Aljon B. Pindal. Sunod po si Sister Josie Pindal. Next, Sister Alexandra K. B. Pindal. Sunod po si Sister Pauline Ricafante Bante. Nandito po ba siya? Wala. Okay, sunod si Roy Ramil B. Serafica. And last, si Sister Sheka Angeline B. Laideros. Hindi pa. So, yan sila po yung second batch na mag-o-taking kasi last Sunday, nag-o-taking na po yung iba. So, sige. Ayan. Pwede po bang dito po kayo sa harap? Palit niya na lang po. Paganyan po. Tapos harap po sa akin. Ayan. Mag-o-out po kayo. Salamat sa Panginoon dahil po nakapag-membership na po kayo. So, alam ko po, sinabi na rin po nung mga nag-invite po sa inyo yung benefits and reason kung bakit po nag-o-out. Or ano yung benefits ng pagiging isang member. So, maraming privileges, benefits din, at talagang kaisa po kayo sa simbahan. Sana mang nais na Panginoon ay pagawa po sa atin. Ngayon po, so may babasahin po tayo bilang ating pag-o-oath at sundan niyo po ako. Tapos itaas niyo po ang inyong kanan ba po? Kamay. At sabihin niyo po, ako si, sabihin mo po pangalan mo. Nais na sumali sa organisasyon, simbahan, biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol at nangangakong susundin ang mga nakasaad sa Kingdom Worship Values. Come before the time, come with your 3 B's, Bible, ballpen, book note, bring your friends and invite. Bring your tithes and offering. Be blessed and be a blessing. At maging ang mga nakasaad sa Kingdom Core Values. I am a true disciple. I am caught by the vision. I am committed to cell life. I am spiritually passionate. I am completely submissive and obedient to God, to my church, to my pastors, and to my leaders. I will manage and invest my time for the kingdom. I will have a lifelong relationship with my disciples. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples, and I was born for this. I will help and support to fulfill and accomplish my church and my campus ministry goals. I will pray, work, and pay to see my church and campus ministry grow. I will prepare the next generation for Christ. In Jesus' name, amen. So, thank you po. So, officially, congratulations po sa ating mga new members. Ayan. Thank you po. And, isa-isa na rin po kayong bibigyan ng certificate. Yan. Citation read. Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol. Certificate of Membership. This is certified that Roy Ramel D. Serafica
is a legitimate member of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, given this 25th day of January in the year 2026. Signed, our senior pastor, Pastor Artem Lando. Clayton! Photographer natin dyan! Aryan! Gala-gala! Yan. Together with his discipler, Ralph Keaton. Same certificate is awarded, certified that Josie B. Pindal is a legitimate member of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Yan. Same certificate is given to Aljon D. Bendal, a legitimate member of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Nino! Saan yung Nino? Next, same certificate is given to Alexandra K. P. Bendal, for the legitimate member of Biyaya ng Diyos Christian Fellowship People. Yan. Yan, congratulations po, and another announcement po pala. Maiwan daw po yung mga nanay at tatay, especially si Tatay Darayot, Nanay Amelina, sino pa? Si Auntie Chris, si Auntie Elena, kayo pong mag-asawa, and si Auntie Let. And the worst po, ako po pagkaon sa church, sa lang daw po kami kaon. Nasaan ko po kamo, si Uncle Dominic, Brother Dominic. And si Brother Papa ni Ate Kisha. Yun. So may man daw po kayo ngayon, dito na lang daw po kayo mag-lunch kasi may pag-usapan po kayo nila Pastor Artem. So ngayon, tayo po natin sa kayo ay tawagin na po natin si Brother John Victor Villones para po sa ating po final benediction. Ayan, so thank you Sister Danica. So napakabuti ng Lord, talagang napakaganda pong pagmasdan yung mga nanay na magbibigay. Mamaya po, nawa yung mga nanay at tatay, iniimbitan po kayo nila pastor ng simbahan po na mag-fellowship po tayo. O sige po, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Saluhin po natin ang bendisyon na nagmumula sa ating Panginoon. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo at huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pangawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos sa tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Salamat Panginoon, tagpuan mo po kaming tapat na ikaw ang laman ng aming puso. Dalangin ko na kami po ay magkaisa bilang iyo Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you Lord, pangapangapos po Senyor at magkabayad po tayo sa ating kapwa po mga kapangalayan. Sige po, padama po natin ang pag-ibig ng Panginoon.